Kamusta sa inyong lahat? Nangyari yung kwento ko mga 20 taon na rin yung nakaraan. Medyo matagal na rin pero talagang tandang-tanda ko pa yung lahat ng mga nangyari. Nakatira kami sa isang may pagkaliblib na baryo na sakop ng Mindanao. Minaigi ko ngang hindi na lamang banggitin pa yung eksaktong lugar upang makaiwas na rin sa kung ano pang problema kung sakaling may nakikinig rin po dito na taga rito sa aming lugar. 30 anyos ako nang mangyari ito. Mga 3 taon pa lang yata kaming nagsasama noon ng asawa ko. Natawagin na lang po natin sa pangalang Mila. Tuwang-tuwa kami noon nung magbunga na nga yung aming pagmamahalan. Mula kasi nung may kasal kami ay talagang sumusubok na kaming makabuo dahil pareho na naming gusto na magkaanak. Ang kaso nga lang ay medyo natagalan talaga kami noon. Kaya ganoon na lang yung saya namin nung sa wakas ay mabiyayaan na nga kami. Mga 6 na buwang buntis noon yung asawa ko. Hindi na rin po ito nagtatrabaho syempre at sa bahay na lamang pumipirmi. Lalo at iniingatan rin po namin yung pagdadalang tao nito. Ang problema lang po noon ay mag-isa lagi ito sa bahay kapag ako ay nasa trabaho. Pero medyo kampante naman kami noon dahil kaya pa naman ito. Kahit siya lang yung naiiwan sa bahay basta't yung bilin ko lang sa kanya ay wag siyang magpapagod at wag ring magbubuhat ng mga mabigat na bagay o gagawa pa ng mga bagay na ikakasama ng kanyang pagdadalang tao. Bago nga ako umalis sa bahay noon ay sinisigurado ko munang meron na kaming nakaimbak na tubig. Maaga pa ay nag-iigib na rin ako at syempre ako rin po yung naglalaban noon tuwing walang trabaho. Ang bahay po kasi namin ay nakiwalay pa sa ibang mga kabahayan. Literal na kailangan mo pang sumigaw ng buong lakas para marinig ka ng pinakamalapit na bahay sa aming kinaroroonan. Pero okay lang naman din po yon. Lalo at tahimik nga yung paligid at talagang buhay probinsya yung datingan. Sumubok rin kasi kaming tumira sa syudad nung unang taon ng pagsasama namin pero nung pinamanahan nga si Mila ng lupa ng kanyang yumao na ring lolo ay umuwi nga kami sa kanilang baryo at pinatayuan nga namin ng maliit at simple lang naman na bahay yung lupang minana nito. Nakaipon naman po kasi kami noon kahit papano. Kaya't nagawa rin po namin yon. Kahit liblib nga yung aming baryo, medyo hindi talaga kami naniniwala sa mga kakaibang nilalang. Siguro dahil hindi pa namin ito nakikita noon. Isang umaga nga noon, dumating yung tiyahin ni Mila, si Aling Nilda. At meron nga po itong daladala habang papalapit. Ano po nga atin tiya? Tanong ko nga po agad noon. Ibibigay ko lang sana ito. Lalo at nag-aalala ko sa pamangkin ko eh. Madalas siyang maiwang mag-isa dito. At minsan ay ginagabi ka raw ng uwi. Sagot nga agad nito habang pinabakita yung kanyang dala. Buntot ng pagi yung kanyang dala. Kaya kahit hindi nga ako naniniwala sa aswang, ay agaran ko namang nabatid kung ano nga ba yung rason kung bakit niya bibigyan ng ganon yung kanyang pamangkin. Panlaban sa aswang malamang. Sa isip ko nga po noon. Tinawag ko na nga yung asawa ko noon na agaran din namang lumabas. Tapos ay binigay nga ng Ali yung buntot ng pagi sa asawa ko. Tinanggap naman po yun ni Mila at agaran namang umalis yung kanyang tiya dahil may pupuntahan pa raw ito. Basta't ilagay lang daw namin yon sa may gilid o ilalim ng higaan para madali naming makuha kung kinakailangan namin yon lalo na kapag gabi. Ang sabi ko noon sa asawa ko ay intindihin na lamang namin at sundin yung sinabi ng matanda. Baka kako nag-aalala lamang ito at naninigurado. Sumangayon naman po noon yung asawa ko kahit pareho kaming hindi naman naniniwala sa mga aswang. Ang sa amin lang din po noon ay wala rin namang mawawala kung sakaling sundin lang namin yung kanyang mga bilin. Nilagay ko nga po yun sa may gilid ng higaan at ang sabi ko, sana'y wag namang umabot sa punto na kailangan talaga naming gamitin yon. Lumipas nga yung mga 3 araw noon. Maaga kong umalis para sa trabaho at sinabi ko rin sa asawa ko na baka ako nga ay gabihin. Dahil Biyernes po yun at alam kong marami kaming mga dapat tapusin. Tumango lang yung asawa ko noon kaya agaran din akong umalis. Mga bandang 5:00 na nga ng hapon noon ay parang hindi ako mapakali. Naalala ko bigla yung asawa ko
Pero sinawalang bahala ko lang din yon at patuloy na nagtrabaho. Mga bandang 6:30 na po yata nung matapos nga kami noon. Mga 30 minutos din siguro yung biyahe ko pa uwi mula sa pinagtatrabahuhan ko. Lalo at sa lumang motor lang din ako umaasa na minsan pa ay pumapalya-palya. Dahil nabili ko lang din yun ng mura sa isa kong barkada. Hindi pa rin ako mapakali noon at iniisip ko yung asawa ko. Minsan ay ginagabi naman din ako ng uwi pero hindi naman ako nag-aalala ng ganon. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay talagang hindi ako mapakali. Medyo binilisan ko na nga rin noon yung patakbo ko ng motor at nais ko lang noon ay makauwi na agad. Baka kakotama yung kutob ko at may kung anong nangyari sa asawa ko at sa magiging anak namin. Kung isa ka ring ama tulad ko, malamang ay naiintindihan mo yung mga ganitong kutob. At yun na nga po, papalapit na ako sa bahay nung nagminor na nga ako. At agaran akong nagtaka nung biglang bumukas yung bintana ng bahay. At meron akong nakitang kung anong tao na biglang tumalon mula doon. Ang unang pumasok sa isipan ko noon ay merong nanloob na magnanakaw sa bahay. "Hoy, sino ka?" Sigaw ko pa nga po noon. Pero nagtaka ko dahil parang napakabilis naman yatang kumilos ng taong yon. Pagkatalon po kasi nito ay talagang dire-diretso na at ang bilis ng kanyang kilos. Saglit lang itong napalingon sa aking direksyon. Lalo at narinig malamang niya yung motor pero hindi nakadirekta sa kinaroroonan nito yung ilaw ng motor. Dahil sa may gilid na bintana ito dumaan. Kaya hindi ko gaanong naninag kung lalaki ba yun o ano. Pero parang tao lang din po yun. Agaran akong bumaba noon. Lalo at sumisigaw pa rin yung asawa ko sa loob. Natataranta kong ginamit yung susi noon para mabuksan ko yung pinto. Tapos agaran din akong tumakbo papunta sa loob ng kwarto. "Mila! Mila!" Sigaw ko pang hapo noon at talagang natataranta na rin ako. Pagpasok ko ng kwarto, nagulat ako nung maabutan ko yung asawa ko na merong hawak-hawak na buntot ng pagi. At agaran po nito kung hinataw gamit yon nung bigla kong pumasok. Tinamaan ako sa may bandang hita. Pero dahil makapal naman yung suot kong maong na pantalon, kaya't hindi naman ako nasaktan. "Mila, ako to. Ano bang nangyayari?" Agaran kong sabi noon, sabay tinanggal ko yung suot kong sombrero. Doon na nga napaupo sa sahig si Mila, na parang nabunutan ng tinik sa lalamunan nung makita nito ako. Pero dahil buong akala ko ay may magnanakaw, kaya't hindi ko pa rin napagtanto yung lahat noon. "May magnanakaw akong naabutang tumalon sa bintana. Okay ka lang ba? May nakuha ba siya? Namukhaan mo ba?" Magkakasunod ko pang tanong noon. Habang tinutulungan ko siyang makatayo at ininspeksyon ko na rin kung okay lang ba ito o kung nasaktan ba siya o ano. Umiiyak lang yung asawa ko noon habang hawak-hawak yung kanyang tiyan. Pinaupo ko siya sa higaan noon at pinakalma. Tapos ay dali-dali rin akong kumuha ng tubig na kanyang maiinom. Noong kumalma na nga po ito ay nagsalita naman si Mila. "Hindi yun magnanakaw. Hayop siya. Munti ka na niya akong mabiktima." Bungad pa nga po nito. "Ano? Bakit? Ano bang nangyari dito?" Nagtataka ko pang tanong noon. Sabay kinuha ko na yung buntot ng pagi dahil ayaw pa rin niyang bitawan yon. Mukhang matinding takot yung naranasan ng asawa ko bago ako dumating. Doon na nga ito nagpaliwanag. "Aswang. Isang aswang yung pumasok dito. Muntik na niya ako mabiktima. Diyan siya dumaan, sa may taas ng dingding." Sabi nga ng asawa ko noon. Sabay tinuro yung isang bahagi ng kwarto. Wala kasing kisame yung bahay, kaya pwede talagang akyatin yung dingding nito at makapasok sa loob. "Aswang? Paanong?" Wika ko naman po noon. Lalo at hindi ko akalain na meron palang ganong nilalang. "Oo, aswang. Ang itim ng balat nun at parang ang dulas. Tapos ay naglalaway habang nakabuhos yung atensyon sa aking tiyan na parang gutom na gutom. Mabuti na lang at agaran kong nakuha yung buntot ng pagi, kaya't hindi ito agad nakalapit. Parang natatakot ito sa buntot ng pagi.
Tapos nung lumapit ito, akala ko ay mamamatay na kami ng anak natin noon. Mabuti na lang at nahataw ko siya sa may balikat. At kasabay nun, mukhang narinig niyang may paparating, kaya agaran siyang tumalon sa bintana. Iniinda niya yung tama niya sa balikat eh. Hindi ko rin maipaliwanag. Parang talagang nasaktan siya. Pagpapaliwanag pa ng asawa ko noon. Kinilabutan po ako noon. Totoo pala talaga. Tapos ay agaran kong sinigurado na nakasara yung mga bintana at pinto. Alam kong hindi makukontento yung hayop na yon at babalik pa yon. Pagkatapos naming maghapunan ay sinabihan ko na yung asawa ko noon na mas okay siguro kung dalhin ko muna siya sa pinakamalapit na bahay mula sa amin. Kinukutuban na naman kasi ako noon na baka bumalik talaga agad yung aswang na yon. Pumayag naman yung asawa ko noon at alam ko ring tutulungan din naman kami ng kababaryo naming yon na pinakamalapit sa bahay, lalo at ganoon din kami sa kanila tuwing sila naman yung nangangailangan. Agaran kong pinaghanda yung asawa ko. Nagdala lang ito ng kung anong mga kailangan niya at pagkatapos nun ay lumabas na nga kami ng bahay para pumunta doon sa bahay na pinakamalapit. Pagdating nga namin doon, nagtaka sila kaya agaran kaming nagpaliwanag. Kumpare ko rin naman ito kaya agaran din kaming pinapasok. Tawagin natin siyang Tirso, habang si Delia naman yung kanyang asawa. Sabi ko noon ay masama lang talaga yung kutob ko. Ang sabi naman itong kumpare ko ay bumalik daw kaming dalawa sa bahay at doon nga kami mag-abang. May dalawa naman siyang anak na binata na rin, kaya kampante naman ako na okay lang kung iwan ko yung asawa ko doon sa kanila. Bumalik nga kaming dalawa ni Tirso noon sa bahay. Alam naming babalik yung aswang doon at nakahanda na kami para sa kanya. Nakapatay yung mga ilaw noon habang nakaupo lang kami ng kumpare ko sa may kusina ng bahay. Maya-maya pa ay naalerto kaming dalawa nang makarinig kami ng kung anong ingay sa labas ng bahay. Parang may naglalakad doon. Nag-aabang lang kami at sinilip ko saglit at may kung anong maitim na nilalang akong nahagip, pero mabilis yung umikot pabalik sa may pinto sa likod. Saktong naroon din kami sa may kusina, kaya't inabangan nga namin sa may pinto. Ilang sandali lang ay may kumakalampag na nga sa may pinto. Nung una ay marahan lang, pero unti-unti na nga nitong pinupwersa. Mukhang akala niya ay naroon pa yung asawa ko, lalo at baka may naiwan pang amoy nito doon. Nakaabang lang kami pero hindi pa kami lumalapit talaga sa mismong pinto. Binulungan ako noon ng kumpare ko. Nabuksan na nga namin ang pinto at tagayin ito nang magkaalaman na. Hindi ko naman tinanggihan yung kanyang ideya. Lalo at galit na rin ako noon na nais ko ring makaharap yung hayop na yon. Lumapit nga kami sa pinto. Sabay hinawakan na nga yun ng kumpare ko para nakahanda ng buksan ito. Inihanda ko naman yung sarili ko sa kung anumang naroon. Napatuloy na kumakalampag doon na parang nais na pumasok. Mukhang ayaw nga nitong umakyat sa dingding, lalo at pumalpak na nga siya nung unang ganon nga yung kanyang ginawa. Nung biglang binuksan ng kumpare ko, agaran ko nang iniangat yung aking itak habang hawak-hawak ko yung buntot ng pagi sa kabilang kamay. Bahagya akong nagulat nang makita yung nilalang, pero lakas loob ko siyang tinaga. Nang agad ko itong makita kasabay ng pagbukas ng pinto, nagawa ko naman po yung tagain sa kanyang balikat. Maitim po yun pero parang tao pa yung kanyang anyo. Napahiyaw yon at nung tatagain ko pa sana ulit, nagawa na nga niya akong itulak, sabay tumakbo na nga ito palayo. Hinabol nga namin yon. Sinundan nga namin yung daan na kanyang tinahak, habang iniilawan ng kumpare ko na siya ngang may dala ng flashlight. Nagulat na lang kami nung pagpasok nito sa may kakahuyan at sandali lang itong nawala sa aming paningin at bigla-bigla na lang na isang hayop na yung nakita naming tumatakbo. Doon na nga ito tuluyang nawala sa aming mga paningin
Kahit saan namin tignan ay talagang nawala na ito. Galit na galit po ako noon. Pinagtataga ko nga noon yung mga punong malapit sa kinaroroonan namin dahil sa labis na galit. Sinisi ko noon yung sarili ko dahil hindi ko ito napuruhan. Pero pinakalma ko ng kumpare ko dahil sa nakita daw niya ng mga dugo nung pagtaga ko doon. Malamang ay malubang sugat rin daw yung naibigay ko sa hayop na yon, na baka sapat na rin daw para magtanda na ito at hindi na nga bumalik. Lalo at alam niyang nakabantay na nga kami palagi. Tama nga siya doon dahil mula nung gabing yon, wala na din kaming naranasan pang pangaaswang. Pinauwi ko din muna sa bahay noon yung aking bayaw na kapatid ng asawa ko para samahan nga yung kanyang ate tuwing wala ako sa bahay. Minsan noon ay nagbabantay rin kami ng kumpare ko sa gabi hanggang sa may panganak naman ng asawa ko yung kanyang dinadala at hindi na rin yun naulit. Pero syempre, naniwala na nga kami sa aswang magmula nun. At lagi pa rin nasa ilalim ng higaan namin yung buntot ng pagi kahit hanggang ngayon. Dito ko na rin po ito tatapusin. At maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.